malihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Kim, itago mo na lamang ako sa pangalang Fred. 28 years old at kasalukuyang isang manager sa isang bar. Pero bago po ako maging isang manager, marami akong pinagdaanang hirap. DJ Mayan, dati po akong taga Pangasinan. Pero lumuwas po ako ng Maynila. Dahil sa hirap ng buhay. Akala ko nga kapag lumuwas ako, makakatagpo ako ng maganda at marangal na trabaho. Oo, DJ Mayan. Nakahanap naman ako, pero hindi iyon ang inaasahang magiging landas ko. Kaya naman gusto ko lamang po sanang maglabas ng nararamdaman at mga hinaing tungkol sa aking ikukwento. Dahil hindi ko na po alam kung paano ako makakawala sa sitwasyong pinasok ko. DJ Main, noong una, isa lamang ako sa mga naghahanap ng trabaho. Walang kahit anong kasanayan sa realidad ng mundo. Walang koneksyon at halos walang malapitan. Noong lumuwas ako ng Maynila, sinubukan ko maghanap ng trabaho pero bigo pa rin ako. At nang dahil sa lungkot, napagtanto ko na napadpad pala ako sa isang bar. At habang umiinom at naglalabas ng sama ng loob, doon ko nakilala ang isang matandang babae. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Edna. Bigat ng dinadala mo Wala po ito. Nagmumuni-muni lang. Ako nang magsasabi sa'yo. Hindi yan wala. Mag-isa ka lang. Tapos, ang tindi mo uminom. Alam kong may problema ka. Baka gusto mong may mapagkwentuhan. Wala yun la. Kayo po, bakit nandito kayo at umiinom? Hindi po ba kayo hahanapin yan sa inyo? Hahanapin? Dito ako nagtatrabaho, Hiyo. Talaga ba, Lola? Kung ako sa'yo, umuwi na po kayo. Dahil sobrang gabing-gabi na, oh. Baka gusto mo akong lingunin para makita mo kung sino yung kausap mo. At dahil nga sa sinabi niya, nilingon ko siya. Tsaka ko nakita ang suot niya. Sobrang yayamanin ang dating at malakas ang aura. Nang dahil nga doon, natulala ako pansamantala. Hindi ko na rin naitanong kung ilang taon na siya. Pero parang nasa 50 anyos pataas na ang edad niya. Hindi ko rin maitatanggi na may itsura siya. Kahit pa sabihin kong may kulubot na ang kanyang mukha at kutis. Pero kung ilalarawan ko naman kung ano ang kanyang itsura, parang malapi
Maria Wurzbach. Ang hubog ng katawan niya sa ganda. Malakas pang umariba. Kumbaga, doon ka nalaman na siya pala yung may-ari ng bar. Nagulat nga ako at agad humingi ng pasensya. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na kayo pala ang may-ari nito. Ayos lang yan. May gusto ko nga. Mas gusto ko nga yung mga taong hindi nagpapanggap sa harap ko. At napayuko ako noon dahil sa totoo lang, nahiya ako sa mga nasabi ko kanina. Pero pinagsawalang bahala niya lang iyon. At doon na naman, ako napakwento. Marami akong nasabi sa kanya hanggang sa bigla siyang nagsalita. Gusto mo ba ng trabaho na hindi ka na maghihirap? Opo, kahit ano po, papatusin ko na. Kahit janitor, basta kahit ano po. Ma'am, kaya ko yan. Habang sinasabi ko ang mga salitang iyon, ngumiti siya. Pero yung ngiti niya, kakaiba talaga. At tama nga ako. Dahil sa mga sumunod na sinabi niya, nagulat talaga ako. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero sa isang kondisyon. Bukas, pumunta ka sa aking opisina. Nang papuntahin niya ako, para doon pag-usapan ng lahat, tumambad sa akin ang nakatupis na lola. Inaamin kong malakas talaga ang dating niya. Hindi nga ako makapagsalita. Parang bigla na lang kasi akong naakit. At sa isip-isip ko nga noong mga oras na yon, kahit lola na, may asim pa pala siya. DJ Min, matapos ko ngang makita ang katawan niya, halos matulala na lamang ako. Pero pinilit ko pa rin magsalita kahit papaano. Ma'am, ito pa ba yung pagkakataon na sinasabi niyo? Hindi niya ako kinibo. Lumapit na lamang siya at dumikit sa akin. DJ Main, wala akong ibang pagpipilian ng mga oras na yun. Dahil sobrang gipit na ako, tinanggap ko na lang ang isang init ng mas matanda pa kesa sa magulang ko. Habang gumigiling nga siya sa aking harapan, hindi ko maitatanggi na sobrang malabote ang hugis ng kanyang katawan. Sa isip-sip ko nga ng mga oras na yon, baka ayos lang. Ayos lang dahil magkakaroon naman ako ng trabaho. At doon na nga nagsimula ang lahat. Pinatulan ko ang bawat pagdikit niya. Pinagapang ko ang kamay ko sa iba't ibang bahagi ng balat niya. Hanggang sa mahawakan ko na ang naglalakihang dalawang bilugan niya. Habang umiinit ang mga eksena namin, doon ko pinasok ang isang desisyon na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. Inaamin ko naman na masarap. Dahil ramdam ko sa bawat pagdikit ng katawan namin ang karanasang ilang taon niyang inipon. Matapos may mangyari sa amin ni Lola Edna, iyon na rin ang simula ng pag-angat ko. DJ Main, naging manager po ako sa isang bar. At naging pangpalipas ako ng may-ari ng bar. Inaamin kong lumago ang buhay ko
Marami akong nakilala. Maraming nagbago. Pero may isang nanatili. Ito yun, pagsisisihan ko. DJ Maine, nagpatuloy lamang ako kahit pa mahirap. Iniisip ko na lamang na mapupunan ng pera lahat ng kahihiyan ko. Pero yun nga ang akala ko. Dumating ang panahon na nagkagusto ko sa isang babae, DJ Maine. Pero natatakot ako na baka malaman niya ang nakaraan ko. Sa tuwing nagkikita nga po kami ng babaeng iyon, sobrang saya. Siya nga pala si Mika. Hindi siya yung sobrang ayos manamit o bongga. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Yung ngiti niya. Para ang dali ko na lang mapatawa ulit sa buhay. Sa tagal ko po sa trabaho, siya lang ulit yung nakapagparamdam sa akin na para bang normal pa ako. Nag-umpisa lang po ito sa mga small talk, sa work, sa customer, sa mga nakakatawang eksena sa bar. Hanggang sa hindi ko na malayan na unti-unti na rin akong nahuhulog. Pero heto na po ang problema ko. Kada tinitingnan ko siya, parang biglang bumabalik yung lahat ng pinagdaanan ko. Kasi DJ Maine, hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya yung kabuuan ng buhay ko. Yung totoong ako. Hindi ko alam kung matatanggap niya ba ang katotohanang nagpagamit lang ako para marating ko ang posisyong kinatatayuan ko ngayon. DJ Maine, paano po kaya ang gagawin ko? Dahil habang lalo ko siyang nagugustuhan, lalo ko ring naiisip ang mga bagay-bagay. Pag nalaman niya ang totoo, sana matulungan niyo po ako. Dahil kahit ngayong may nagugustuhan na ako, may isang matanda pa rin nagbibigay sa akin ng pera at trabaho. Sobrang nalilito na po ko, DJ Maine. Ayokong mawala ng trabaho at gusto ko na lamang mamuhay at umibig ng normal. Sana po matulungan niyo ako sa susunod na hakbang na gagawin ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po. Muli ito si Fred ng Manila.